Hello guys and welcome to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, to para sa mga newbie sa inyo, mga beginners at mga aspiring VA. So itong trabaho na to guys, no, napakasimple, napakadali. Ito yung product research dito sa eBay gamit yung built-in product research nila na therapy. Okay guys, to kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay guys, so bago tayo magsimula, kung gusto mong makapanood ng mga full course at mga in-depth tutorials ng mga trabahong ginagawa namin dito sa work from home, sign up ka lang dito sa vaproincomecourse.com. For only 499 may 3 months access ka na para mapanood lahat ng mga courses natin dito sa website. Okay, so dito sa website, once na nakapag-login ka na, punta ka lang sa full course. Tapos scroll down mo, mapapanood mo na lahat ng mga courses natin. So full course lahat yan guys. So dito lang yan guys sa va4ecomecourse.com. Lalagay ko yung link sa description. Okay, so yung therapy at dito sa eBay, ito yung ginagamit ng mga bagong client na nag-start mag-dropshipping. Kaya sila gumagamit ng therapy dahil nag-start pa lang sila, wala silang pambili ng mga tools. So nagta-trial pa lang sila. So kaya yung mga newbie natin na mga aspiring VA, para sa inyo to. Kasi yung makukuha yung mga client na gumagamit ng therapy ay mga newbie rin. Okay? Okay, dito sa channel natin sa YouTube, kung hindi mo alam kung paano mag-start mag-work from home, so sa YouTube channel natin, scroll down mo lang, makikita mo na rito yung Beginner's Guide Masterclass natin. Panoorin mo yan para malaman mo step by step kung paano mag-start mag-work from home. Okay, so dito sa eBay, makikita natin yung Therapy dahil built-in siya. Dati, nakahiwalay ito para siyang tools na ginagamit para dun magpa-product research. So ngayon, naka-built-in na siya dito sa eBay. So paano nga ba siya ginagamit? So dito ang kailangan natin dalawa lang. Itong eBay na kung saan meron tayong access ni client at itong spreadsheet kung saan natin ilalagay yung mga napa-product research natin. Okay? So punta tayo dito sa eBay, tapos pupunta tayo dito sa My eBay, tapos hahanapin natin dito yung selling. Or pag kinlik natin yung My eBay, mapupunta na kayo dito sa Seller Hub. Okay, so ito na yung Seller Hub natin. So, pupunta kayo dito sa search. Yan, nandito siya sa gilid, no? Search, tapos kiklik nyo yung product research. Tapos dito na tayo mag-start na mag-product research. So, ang gamit ng Therapy at ang gamit ng mga product research tool ay para makakuha tayo ng idea kung ano yung mga products na pwede natin mailista dun sa eBay store ni client. So, dito pupunta kayo sa research, magta-type kayo ng keywords, pwede yung mga UPC, kung meron na kayong mga products, halimbawa, nagbigay si client sa inyo ng mga products na may UPC, so isa-search nyo lang siya rito para makuha nyo yung mga information ng products. So yun yung pinaka gamit, no? Kung magpa-product research kayo, gamit itong mga UPC, MPN, IAN, mga ISBN, so yun yung gamit niyan. Pero dito sa product research na gagawin natin, magsasample tayo, no, kung paano siya ginagamit. Halimbawa, mag-iisip tayo ng products na pwede nating maibenta. Kung taga dito tayo sa Pilipinas, no, ano ba yung mga madalas nating binibili? Okay, so halimbawa, yung mga lunchbox, mga food storage, mga extension, mga USB, mga power bank, so ganyan. So kailangan kasi yung hahanapin natin mga products dito, yung mahina pagdating sa competitor. Halimbawa, maghahanap tayo ng mga phone case, so may hirapan tayo makipag-compete nun kasi napakaraming mga phone case. So halimbawa dito, no, magsa-search tayo ng food storage. Halimbawa, food storage. Yan. Tapos, dito sa ilalim, hahanap tayo dito. Halimbawa, dito na food storage, sa kitchen, dining bar, kitchen storage. So, click natin to. Tapos, dito sa ilalim, yan, maghahanap tayo dito, no? So, makikita nyo yung mga graph nila dito. Minsan kasi yung mga client, meron silang mga criteria, no? Halimbawa, average sold price, nasa $500 pataas. Pero, bibihira lang naman yung mga ganong client. So, dito rin natin naman lahat makikita yon. So, halimbawa, dito sa condition filter, lagay natin sa new. Tapos, click natin yung apply. Tapos dito sa format filter, lagay natin siya sa fixed price. Kasi dito tayo sa immediate payment. So click natin yung fixed price, click natin yung apply. Sa price filter, halimbawa, ang sabi ni client sa atin, ang hahanapin yung product ay nagkakahalaga ng $10 to $50. Yan yung hahanapin natin mga products. Yan, tapos scroll down na natin. Dito sa ilalim, yan, ito yung mga idea na kung ano yung mga products na i-research nyo. So dito, hindi natin kailangan dito na gumaya ng product. Ang kailangan natin dito ay kumuha ng idea. Halimbawa, no, etong pizza reusable na storage. Yan. Tapos nagkakahalaga siya ng $10. So meron na tayong idea. Kukuha tayo, click natin to. So, kukuha tayo ng reusable, foldable pizza slice storage. Tapos, mababasa nyo rito guys, sa mga nagpa-product listing sa inyo, itong container, food saver, microwavable dishwasher, ito yung mga keywords na inilalagay sa title. Kaya makikita natin itong naglista ng product na to, nilagay niya yung title nung
pizza, food storage, nilagyan niya ng mga keywords. Kagaya ng storage, container. So, ayan yung mga keywords, no? So, halimbawa, reusable, foldable, pizza slice storage. Copy natin to, tapos sasabihin ni client sa atin, gusto ko yung supplier natin Amazon. So, pupunta tayo sa Amazon. Pag sinabi niyang Walmart, pupunta tayo sa Walmart. So, bakit mahirap makipag-compete dito, no, sa eBay? Kasi karamihan sa mga number one na seller dito, mga kumukuha ng products sa AliExpress. Kaya mas mura sila. So, ang gagawin natin, hindi tayo makikipag-compete sa mga products sila. Ang gagawin natin, gagamitin lang natin sila para magkaroon tayo ng idea sa mga ililista natin products. Okay? So, punta tayo dito sa amazon.com. Yan. Tapos, tingnan nyo rito guys, no? Meron dito. Kasi pag kayo nag-search sa amazon.com, papalitan nyo yung IP nyo. Halimbawa, yung IP dito, lalagay ko 10009. Ito yung IP ng New York. Kiklik ko yung apply para yung Amazon ko maging dollar, maging USD. Yan. So, dito natin ipipaste sa search. Yan, yung reusable, foldable, pizza, slice storage. So, click natin yung search. Yan. Tapos, punta tayo dito sa gilid. Hanapin natin yung price, low to high. Tapos, pwede na tayo maghanap dito ng pwede natin ipanglaban dito sa product na nakita natin sa eBay. So, 10.99. So, hanap tayo dito. Meron tayong makikitang 14. So, halimbawa, ito $14. So, pag nilagyan pa to ng mga price, medyo aangat pa yung price nito, kagaya ng mga break-even, yung profit ni client. Okay, so pwede na natin makuha yung link na to. So, ang gagawin nyo lang ay kunin natin yung link. Ayan, click natin dito sa taas. Yan. Itong buong link na to, right-click, copy. Tapos punta tayo dito sa spreadsheet. Tapos dito lang natin siya ipipaste. Ito yung supplier link. Control V or right click, paste. Tapos lagay natin dito Amazon. Yan. Tapos sa eBay, kukunin natin to yung link nito. So okay lang yan guys, no, kahit mas mahal yung nakuha natin. Ang trabaho natin dito sa Therapy ay humanap ng products na maililista sa store ni client. So pagdating sa title, kunin natin yung title nito kasi ito yung mga nasa-search, no? Right click, copy. Punta tayo sa spreadsheet, right click, paste. So, pag nakita nyo na ganito, malaki yung lumabas na font, Control Z, tapos ang i-click nyo, Control Shift and V. Yan, Control Shift, tapos Victory. Yan. So, ito, hindi na natin gagamitin to. So, ginagamit to kapag naikipag-compete na si client. Gumagamit siya halimbawa ng Zik Analytics. So, sa Zik Analytics, meron tayo sa channel natin. Sa homepage, scroll down nyo lang, makikita nyo kung paano ginagamit yung Zik Analytic tools. Isa rin yon sa pwede nyong idagdag na skill sa profile nyo. Okay? So, ganyan lang, no? Paulit-ulit lang natin gagawin to. Yan. So, tapos na to. Balik tayo. Punta tayo dito ulit, hanap tayo ulit ng pwede natin ma-search. So, ganun lang, paulit-ulit lang. No? Tapos, balik kayo sa Therapy. Pag-search naman kayo ng ibang mga category. Halimbawa, sa extension cord. O, check natin dito. Yan, makakakita kayo ng mga iba't ibang design ng mga extension cord dito. Yan, hahanap na lang kayo ng pasok sa category price ni client. So, halimbawa, 50 feet, 13.91. So, ganito yung mga hahanapin natin sa Amazon. Okay? So, hindi tayo makikipag-compete sa mga makikita natin na products or mga seller na masa-search natin sa Therapy. Ang gagawin natin dito ay kukuhanan lang natin sila ng idea kung ano yung mga products na maililista natin. Okay guys, no? Ganun lang kadali, paulit-ulit nyo lang gagawin yung pagpa-product research na yon. So, pwede to, no, kung beginner ka, kung baguhan ka pa lang nag-work from home, isa to sa mga skill na pwede mong idagdag, no, sa profile mo. So, kung gusto nyo mag hands-on, gawa kayo ng eBay, tapos itry nyo gamitin yung Therapy kasi free naman siya. No, punta lang kayo sa eBay, gawa kayo ng account. So, nare-recommend ko na mag-login with Facebook kayo or login with Apple ID para hindi na baban yung account nyo or na re-restrict. Okay? Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.